Ang galing po talaga nila. Yan po ang kasaysayan ni Bagman at ni Inday. Nadamay pa yung mga basketball player eh. Ang husay. Ano kaya, energy drink mo, Vice President, Homeowners Association, Inday? Ano ang energy drink mo? Ang dami oh. Ang dami mong karelasyon. Tiburcio, pumatol. AC/DC, lahat pinapatulan. Ang tindi. Yan lang, Mighty Tamba. Kwentong kanto. Eh, yan po yung gusto nilang palabasin na kwento eh. Hindi po ba? Kapanipaniwala po ba? Bahala na kayo pag naniwala pa kayo dyan. Yan po, nabasa ko lang. Hinahanap ko nga eh. Baka may karugtong pa eh. Hindi ko na alam. Baka may iba pang kwento eh. Ayan po ang kasaysayan ng aming Vice President ng Homeowners Association. Di ba pwede naman tayo magkwentuhan dito? Kasi nakakasawa na yung balitang si Mima Aliciang Chismosa ba flood control pa din tayo. Siyempre naman, Perler Lucero, di ba? Hindi po natin iiwan. Maganda na, mabait pa. So, Inday Sara, grabe talaga paninira ng mga kalaban. Ayan, sabi naman ni Pabitas Daily Vlog. Si Filipino Boy nag-retract ng kanyang Good evening po Kuya Buds. Bad Aratlis Channel. Yan. Wala sa tamang pag-iisip si Trilling. Wala sa kanyang napagtatawanan lang siya. Boss Buds, pang comics ang kwento mo kay Inday. Hindi po aking original yan. Meron pong yan po yung kwento nila kay Inday. Alam niyo naman may pagkatsismoso lang tayo eh. Flood control pa din kayo. Siyempre po, hindi po natin iiwan yung kwento sa flood control na yan. Dahil mapapalo po tayo ng mga inampalan. Yan. Sana 2028 na. Sana nga, Ma'am Perly Lucero. Yan. Gagawin nila lahat para masira si BP Sara. Ang husay naman ng taga-kwento nila. Talagang involved na lahat si Madriaga sa lahat ng buhay ni BP Sara eh. Pero ang pinakamalupit doon, sa sobrang close ni BP Sara at ni Madriaga, isa lang po yung picture. Hindi ba tantamount to libel yung ginagawa kay Sara? Di ba siya pwedeng magdemanda? Alam niyo po, kanya-kanya pong style yan eh. Di ba? Yung mga Duterte po, kahit na presidente si Tatay Digong, bumabanat lang. Binabanatan lang nila yung mga bumibira sa kanila. Tignan nyo yung ginagawa ni Pulong ngayon. Binibiran niya lahat ng mga bumabanat sa kanila. Kwentong nobela ba yan, Sir Buds? May kasunod pa ba? Titignan natin. Lamas, kamas. Ako iniintay ko araw-araw mawala si BBM and Company. Shuni. Tiyang Kabuto. Yan. Mag-likes po tayo mga kapatid. Masarap tong ganito nagkukwento-kwentuhan lang tayo. Tapos hindi natin namamalayan. 1 oras na. Hindi natin namamalayan. Magpapaalam. Kinasuhan na daw yan ni BP Sara, sabi ni Attorney Harry. Ayun ba? Nakasuhan ka na pala. Mag-likes na po tayo mga kapatid. Kaso, grabe ang niyan. Ang kaso pala yata niyan, no? Ang taas po ng... Ala na bilang yan si Trillanes. Lusita nga sa Caloocan. Lusita. Sana all may kabitis. Huwag ka na magano ng kabit agad eh. Ang sarap-sarap ng buhay ng nakalive pa yata si Joy Boss Buds. Ha?
Ganun po talaga. Alam niyo po kami mga vlogger, hindi po kami pag nag-iwasan kami, wala na kaming oras. Ang dami pong vlogger eh. Ganun talaga, nagsasabay-sabay talaga kami. Kuya Bads, parang kahalin tulad sa kwento ni Zaldi. Mas magaling daw si Madriaga kay Saldi dahil notaryado daw yung kay Madriaga eh. Boss, buti hindi na nagamit picture nyo ni Inday. Baka may issue may kami. alam nyo, alam nyo po, bilib ako dyan kay Inday. Pipila ka lang oh, tapos hindi ko nga alam eh na pwede pala yun na yung isang vlogger na kasunod ko. Tapos na ako, nagpa-picture na kami kay Inday eh. Yung isang vlogger pwede po pabati yung vlog ko. Binati pa niya. Sayang, meron sana ako. Please support Badong Aratilis vlog. Sana may ganun ako, no? Hindi ko naisip yun eh. Excited lang ako magkaroon ng picture eh. Ang tingin ko sa administration ngayon, parang may tuliling sila sa ulo. Budget ni Marcos, CIA pang ginamit kay Tonyo at Bicoy Part 2. Hindi ka naniniwala kay Madriaga na may affidavit, naniniwala kay Dugutesa. Sino po ba hindi naniniwala? Ang sarap ng paniwalaan ng kwento, di ba? Kinuwento ko pa nga. Oh. Huwag ka nang maano. Kanya-kanya, maniwala ka lang sa buhay mo. Boss Buds, yung sinabi ni KPL na asa ka ilulubong. Ibig sabihin nun, saan ka ililibing? May nagsabi na po sa akin kanina. Akala ko bastos lang, kaya ang inaano ko, yung pinapatawa ko, yung religious. Ayun, yung pala. Nabugbog ng BF na si Ballpoint. Wag na po natin pag-usapan yan at pasisikatin pa ba natin yung mga yan dito. Boss Bas, bakit po kailangan ng malaking pondo para maipatupad ang isang batas? Halimbawa po, libreng pag-aaral. Kailangan mo ng pondo doon, di ba? Ikaw naman talaga. Oh. Boss, isang antivirus voice naman dyan, Muhammad Ali BM. Ano ba boses ni antivirus? Kahit barangay official, di mananalo si Trilling. Si Trillones kung sa Bicol para Lucian walang bilang. Talaga? Bicolano nga yan. No? Bakit hindi tumakbo sa Bicol? No? Bagay ni Trilling, dog sitter. Ano nga kaya energy drink ni Di ka naniniwala kay Madriaga. Ang kulit naman ito. Maniwala ka lang. Kanya-kanya tayo. Ba't ka ba nakikialam? Kung naniniwala kay Madriaga, go ahead. Wala naman po tayong pakialamanan. Ano nga kaya? Mas macho pa si Inday BP Sara sa mga ini-inlove sa kanya. Ini-involve sa kanya. Ayan. Froilan de Leon. Boss Buds, bakit kailangan ng malaking pondo para nasagot na natin yan? Halimbawa po yung batas, nagkaroon kayo ng batas na free medical check-up. Free medical check-up sa senior citizen. 'Di ba? Kailangan mo ng budget 'yun. Kasi hindi po pwedeng sabihin lang ng batas free medical check-up, pupunta ka ngayon sa ospital. Paano kikita yung ospital kung free? Mas matindi si Boss Buds kaysa kay Rappi dahil di kailangan mag-tip ng 250. Joke lang mo. Kasi ang tip ko hanggang 200 lang eh. 200 pesos. Kailangan pa yun. Talagang sumaya na. Masayang masaya na ako noon.
Boss Bad, sira kaagad ang script ni Madriaga, nag-PSG, eh may epilepsy pala at high blood. Paano kaya natanggap? Yan. Tsaka, yung PSG, eh kinakailangan po sundalo ka o ano, di ba? Sundalo or police. O sundalo yata dapat, no? Marines. Hindi ko alam eh. Hindi ako sigurado eh. Huwag patulan. Mas lalo dadami marites pag patulan ni Inday. Hindi naman totoo. Because style again ni Tre. Alam nyo po, ang numero uno po na problema sa kanila, yung pag nagkaroon po sila ng testigo na kunwari may alam sa buhay, yung buong buhay, hindi po ganun magtrabaho yung ano, yung mga dakila, mga anong tao, 'di ba? Ikaw, eto lang ang ano mo, o eto ka lang, driver ka lang. Ganun, hindi po yung buong isang tao na hindi naman ganong importante, alam lang naganap sa buong buhay mo. Imposible. Na-watch ko noon ni BP si BMR kung anong channel niya sa YT habang hinahabol nila sa sakyan niya. Meron rin ba si BMR nun? Kanya-kanyang kwento lang yan. Wala kayong pake. Lupit ni Llamas na bembang niya si Our Lady of Immaculate Insertion. Boss ba yung sandalong kanin pwede bang PSG? Pwede naman siguro. Dapat ay Air Force, Marines or sundalo ang pwede sa PSG. Ang administrasyong ito ay istorya ng parable, The Boy Who Cried Wolf. Yan, Maria San Marino. Maria Lisa Marino. Kala ko San Marino. Bakit kailangan pa ni PBBM ng intelligence fund? Sa kwento lang ni Ramon Tulfo, ginagamit na nilang reference para mag-imbestiga. O, di ba? Ramon Tulfo lang ang kinakailangan. Kung ang batayan nyo naman si Ramon Tulfo, yung mga kapatid nga, ikinahihiya na si Ramon Tulfo. Tapos gagawin nyo pang batayan ng investigasyon, yung mga kwento. Script lang din eh. Magtataka ka, pare-pareho sila. Jesus Palsis, politiko, bilyonaryo, pare-pareho ng dialogue. Isang bagsakan. Pare-parehong according to my source. Yun lang ang sagot ng henyong vlogger. Opo, yun lang. Pag may tumistigo laban kay BBM, nagbubunyi kayo. Pero pag may testigo laban sa Diyos nyo, ngaw-ngaw kayo. Okay, okay na. Walang katuturan yung sinasabi mo. Hindi ba natural yun? Hindi ba napaka-natural lang nun? Na may magdidiwang kami pagka may testigo laban sa kay BBM. Kayo rin, natural din. Ano ba naman yan? You are stating the obvious. Nung bata pa ako, bakit kailangan pa ni PBBM na yan? Anong meron sa BIR? Bakit nakasalan sa Committee on Accounts? Hindi po sa Committee on Accounts. Sa committee, sa Blue Ribbon Committee. Paanong walang katuturan? Ipokrito ka lang. Opo, ipokrito po ako. Wala ka kasing tanong. Ano ba talaga tanong mo? Sagutin nga natin to. Patulan lang natin. Lord Tara, ano ang gusto mong itanong? Kasi nagko-comment ka. Nagko-comment naman ako sa comment mo, 'di ba? Sabi mo, bakit natutuwa kayo pag may tumitestigo laban kay BBM? Pero nagagalit kayo pag may tumitestigo laban kay BP Sara. 'Di ba? Sabi ko, natural 'yun. Pag BBM ka, magagalit ka pag may testigo laban kay BBM. Ganun lang 'yun. Magtanong ka para masagot kita. Nung bata pa ako, si Trilling taga-Caloocan yan, puro kalokohan. Sa bagay na desensitize na ang mga tao sa kwentong barangay against the Dutertes. Correct, 'di ba? Wala na po naniniwala, wala na po yung shocking. Nung araw, first time pong binanatan si BP Sara,
125 million? Inubos ng 11 days? Puta, parang shocking pa yun, di ba? Pero ngayon, etong mga to, kung ano-ano kasing akusasyon ang ginagawa nyo eh. Paano na lang kung totoo na yung akusasyon nyo? Wala na ring maniniwala. Tanggap na nila ang ngiwi yung presidente nila. Llamas nanood DVD, baka Bembang gusto niya, sabi ni Rowena Guanzo. Tsaka Armalite. Chan Kabuto, Trilling Sundalong Kanin. Bemrich Kwe Hiwir. I agree, free medical check, BTS and meds kahit sa senior citizen muna to start. Halimbawa po, 'di ba? Ganun po yung halimbawa. Kinakailangan mo ng pondohan 'yun. Napaka-credible ni Madriaga o na. Asan kaya in-insert yung tubi? Kayo nga ututo yung mga BBM eh. Kaya daw credible si Madriaga kaysa kay Saldico. Si Saldico raw hindi notaryado yung sinasabi. Si Madriaga daw notarize. Yun ang pala dahilan ngayon, yung notarize. Pwede ka nga magpanotaryo ng kahit ano. Ako nga, 'di ba? Pag may nawawala ka, saan po nawala? Naku, hindi ko po matandaan eh. 'Di ba? Sasabihin mo saan, pag tinanong ka, 'di ba tinatype, nawala yung ID ko, papagawa ka ng ID. Nawala po yung aking lisensya. Lisensya ko lagi nawawala, yung PRC license eh. Paano po nawala? Hindi ko na matandaan kung paano nawala. Di tuturuan ka nung ano para maging makatotohanan, di ba? Ang sasabihin, saan po kayo nagpunta? Sa mga lugar, marami kong pinuntahan. Hindi, magbigay lang po kayo kahit isa, mabubuisit pa sa'yo. Sa SM. Somewhere, sa ganitong panahon, nagpunta ako ng SM, nakita ko na lang na misplace ko, na wala na yung aking ID. Kasi kinakailangan may kwento yun, hindi po pwede. Ibig nyo sabihin, yun talaga nangyari. Hindi ka nga sigurado kaya nawala yung ID mo, hindi mo alam. Kasi kung alam mo nawala yung ID mo, hinanap mo. Pero sa kwento, para maging katanggap-tanggap yung notaryo mo na nawala yung ID mo o PRC license mo, kinakailangan may kwento kang ibigay kahit kinambahan mo na lang. Tanong ba dong, dapat ba paniwalaan ng mga testigo na PDL? Alam nyo po, kung ako tatanungin, kasi hindi ako sundalo, tinatanong mo ko personal. Alam nyo po yung notaryo o yung pag nagkwento ka, ang basic po dyan, dapat malaya ka. Gusto mong ipahayag ng malaya ang yung sinasabi. Paano mo sasabihin na malaya yung taong nagpahayag kung PDL siya? 'Di ba? Ano po yung logic nun? Nakakulong ka nga eh. Paano mo masasabi na malaya ka na nagpahayag? Literal nga na nakakulong ka. Literal nga na tinanggalan ka ng kalayaan. Tignan nyo nga yung tawag sa kanila. Hindi na bilanggo, pinaganda na. Persons deprived of liberty. Na-deprive ka nga ng liberty. Paano mo sasabihin na may kalayaan ka na nung pinapahayag mo yun? Deprive ka nga ng liberty. Wala ka nga kalayaan. Kaya sa akin lang dahil hindi naman tayo abogado, kung ako po lalo na, okay lang sana kung may kinalaman sa krimen niya. Halimbawa, nahuli siya na ganito, nangidnap sila, halimbawa. Hindi na to si Madriaga. Titistigo siya kung sino yung mastermind nila. Yun, kasi involved siya dun eh. Pero yung ibang, alam niyo yung ibig ko sabihin? Wala namang kinalaman si Vice President sa pagkakakulong mo. Walang kaabog-abog, biglang ikakanta mo yung Vice President. Nakakulong ka. Hindi ko po tinatawaran na ang lahat na nakakulong ay sinungaling. Pero, wala kang liberty.